na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang national budget para sa susunod na taon. Nagbabalik si Kenneth Paciente sa report. Sa layuning mapabuti pa ang estado ng bansa, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Layuning matugunan ng budget na ito ang pagpapabuti pa sa antas ng edukasyon sa bansa at matutukan ang mga programa na magpapagaan sa pamumuhay ng mga Pilipino. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na sisiguruhin na ang 2026 budget ay hindi lamang pang economic growth, kundi maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ang susunod na mga henerasyon. Sa ilalim ng Marcos administration, mahalaga ang kapakanan ng bawat isa at ang kinabukasan ng taong bayan tungo sa mas progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Sa datos ng Budget Department, mas mataas ng 7.4% ang panukalang budget sa 2026 mula sa itinakdang 6.326 trillion pesos na national budget ngayong taon. Katumbas din daw ito ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Ayon pa sa ahensya, tututukan ng 2026 National Expenditure Program ang social services ng pamahalaan, lalo na ang edukasyon, batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Personal daw na inalam ng punong ehekutibo ang pangangailangan at prioridad ng bawat ahensya ng pamahalaan para maiyangkla ito sa layunin ng gobyerno, na malaking bagay daw para plantsahin ang kinakailangang pondo sa susunod na taon. Ang NEP ay nakaangkla sa Philippine Development Plan na may tatlong pangunahing layunin: ang paglinang at pagprotekta sa kakayahan ng bawat Pilipino at pamilya, ang pagpapalakas sa mga sektor ng produksyon para lumikha ng mas maraming trabaho, at ang pagtataguyod ng maayos at ligtas na kapaligiran para sa pag-unlad. Sa ilalim nito, tatanggap ng 4.305 trilyon ang bawat ahensya ng pamahalaan, habang 1.350 trilyon ang mapupunta sa mga local government units. Ang mga GOCCs o government-owned and controlled corporations ay mabibigyan ng 188.3 billion pesos bilang subsidy, equity support at net lending assistance. Inaasahang isusumite ng Pangulo ang National Expenditure Program sa Kongreso sa loob ng 30 araw. Matapos maisumite ng Pangulo, sisimulan na ng Kamara at Senado ang pagdinig ng mga panukalang budget ng bawat ahensya. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.